na ako nakita. Amnesia? Hindi ko makakalimutan tong plakan to. Dahil nabangga ulit ako nito. Ulit? Just added to my tab. Giniit ni Bingo kay Aling Nene na iniwan siya ng nanay niya pero pinaliwanag ng matanda na minsan ay may mga desisyon ang mga ina na hindi naiintindihan ng mga anak. Pinaalala pa ng matanda na mabait na bata si Bingo na kailangan niyang maintindihan na walang ina na mag-iiwan ng anak ng walang dahilan na hindi din niya alam kung anong dahilan ng nanay niya pero balang araw ay malalaman din niya ang dahilan na agad namang sinabi ni Bingo na aalamin niya talaga kung bakit siya iniwan ng nanay niya dahil yun ang magiging daan para mabawasan ang sama ng loob niya. Kaya niyakap naman siya ng matanda sabay sinabi niyang ayaw niyang madismaya si Bingo kung sakali mang hindi niya malaman kung ano talagang dahilan na ang gusto niya ay okay siya na kahit hindi niya alam ang lahat ng sagot. Habang pinuntahan naman ni Caroline si Irene sa hospital na nagtutulog-tulugan naman ang ate niya. Agad humingi ng sorry si Caroline dahil napagbintangan niyang siya ang nagpakidnap sa kanya na alam niyang hindi sila close sa isa't isa pero magkapatid pa rin sila na tumutulo na ang mga luha ni Irene pero nagtutulog-tulugan siya. Nilapitan pa siya ni Caroline at nang aayusin niya ang kumot ng ate niya ay biglang nagsalita si Irene at sinabi niyang huwag siyang hahawakan nito dahil nagpapahinga siya. Pero giniit naman ni Caroline na humingi lang siya ng tawad na sinumbat ni Irene na naistorbo niya ang pagtulog niya na dahilan na iniwan na siya ni Caroline pero pinagmasdan niya ang kapatid niya nang paalis na ito na hindi lang niya maamin sa sarili niya na ang kapatid niyang inaapi nilang mag-iina ang magliligtas sa kanya sa kapahamakan. Habang tinutulungan naman si Bingo ng papi niyang maglinis sa higaan ni Caroline na kailangan na nilang iligpit dahil nakauwi na ang dalaga na may mga naiwan pa si Caroline na mga gamit niya na niloko pa siya ng papi niya na siguradong mamahalin ang mga gamit ng dalaga na agad namang giniit ni Bingo na sigurado ding madami siyang damit sa bahay nila. Tinanong naman ng papi niya kung hindi na kaya niya babalikan ang mga gamit niya na agad namang sinabi ni Bingo na wala nang babalikan ang dalaga na agad namang sinabi ng papi niya na baka babalikan pa niya ang binata na bigla siyang natahimik kaya agad namang sinabi ng papi niya na babalik siya para magbayad ng utang niya para quits na sila na sinabi pang puntahan na niya. Sabay nagpakipot pa si Bingo at sinabing isisend na lang niya ang details niya sa bangko para doon na lang i-transfer ni Caroline ang pera niya. Giniit pa ng papi niya na tawagan na niya si Caroline para makumusta na din niya ang dalaga dahil wala namang kaso kung gagawin niya yun pero giniit naman ni Bingo na sigurado siyang busy na si Caroline. Sinaad ng papi niya na anak si Caroline ng isang Wilson Chu na siguradong madami siyang negosyo at sigurado ding busy na ang dalaga na kung sakaling nakapasok si Bingo noon sa kumpanya nila ay baka naging boss pa niya si Caroline sabay tumawa siya. Naalala pa ni Bingo na sana nakapasok siya noon kundi dahil sa reckless driver na siya ang dahilan kung bakit nabangga siya ng bus. Kaya hindi siya nakapag-present na wala siyang kaalam-alam na si Caroline ang nag-drive sa sasakyang tinutukoy niya. Dahil naman sa nabanggit ni Mang Balong kay Bingo na may kinalaman sa pamilya Chu ang pag-alis ng nanay niya, ay uumpisahan na ni Bingong iimbestagahan si Wilson at Cindy. Anong koneksyon ni Annie na nanay ni Bingo sa pagkamatay ni Divine? Isa kaya siyang witness sa kung sinong mastermind sa pagpaslang sa ina ni Caroline. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.